Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan ko. Kumusta po kayo? Isa pong masaya at pinagpalang umaga ang ipinagkaloob ng Diyos sa atin ngayon. At purihin ang ating Panginoon kasi muli na naman po tayong ginising ng Diyos ngayong umaga. Ibig sabihin, meron pa po tayong mga misyon. Kaya po ngayong umaga ay ginising po tayo ng ating Diyos. Dahil sabi ko nga po palagi, hindi po lahat ng natulog kagabi ay nagising ngayong umaga. At isa po tayo sa mapalad dahil ginising po tayo muli ng ating Diyos ngayong umaga. Kaya pinupuri ko po ang ating Diyos. Purihin din po natin lahat ang ating Panginoon dahil ang Diyos po ay sobrang napakabuti sa buhay natin. At higit sa lahat, mas magiging masaya ang ating Diyos kapag tayo po ay magbabasa o magbubulay, magbabahagi ng kanyang salita upang sa ganon, maunawaan po natin ang kanyang mensahe ngayong umaga. Sa bawat araw, ang Diyos ay nagbibigay po ng mensahe sa buhay nating lahat. May kanya-kanya pong mensahe at ito naman po ang mensahe na binigay po ng Diyos sa buhay ko. Kaya buksan po natin mga kaibigan ang ating mga Biblia dahil nais ko pong ibahagi sa inyo o i-share sa inyo ang mensahe ng Diyos sa buhay ko ngayong umaga sa Mateo chapter 22 verse 37 hanggang 40. Sabi po dito, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos sa lahat. Verse 39, at ang ikalawang pinakamahalagang utos ay katulad din nito, mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Verse 40. Teka lang, buklatin natin. Sabi po sa verse 40, kautusan ni Moises at ang mga isinulat ng mga propeta ay nakasalalay sa dalawang utos na ito. Purihin po ang ating Diyos ngayong umaga sa pagkabasa po natin ng kanyang salita. Napakamahalaga po nito mga kaibigan kasi kapag wala po ang pag-ibig ng Diyos sa puso natin, kapag hindi natin nararanasan ang pag-ibig ng Diyos, hindi rin po natin kayang mahalin ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ang nais po ng Diyos ay makita niya ang ating mga buhay na siya lang talaga yung ating first love at wala nang iba pa mula sa tibok ng ating puso, sa ating kaisipan at sa ating lakas, pati ang ating kaluluwa. Ano po mga kaibigan, ngunit mararanasan lamang po natin ang tunay na pag-ibig ng Diyos kapag may totoo at tunay na relasyon tayo sa Panginoon at tamang pananampalataya sa Diyos. Dahil kung hindi po natin mararanasan ang tunay na relasyon sa Panginoon at tamang pananampalataya sa Diyos, hindi po talaga natin kayang mahalin ang Panginoon. Madali lang pong magsabi, Lord, I love you, mahal kita Panginoon, ngunit mahirap pong patunayan. Ano po? Dahil kung mahal po natin ang Diyos, hindi po natin sasaktan ang kanyang puso. Lalayo po tayo sa tukso ng kasalanan, hindi po tayo lalabag sa kanyang tuntunin o sa kanyang mga kautusan. Ibig sabihin, nag-iingat po tayo para hindi masaktan ang puso ng ating Panginoon at hindi rin po masaling ang banal na Espiritu Santo na siyang laging nagpapaalala sa atin ng mga bagay na tama at mali. Kaya mga kaibigan, kailangan po muna nating maranasan ang tunay na relasyon at tamang pananampalataya sa Diyos upang ang pag-ibig ni Kristo na nais niyang maramdaman at nais din niyang ibahagi o ipadama sa ating mga kapwa, kailangan po talaga ay makilala po natin ng totohanan ang Diyos upang sa ganon maunawaan natin ano nga ba ang pag-ibig ng Panginoon. Ang pag-ibig po ng Diyos ay malalim po yan, walang katulad, walang kapantay, hindi po masusukat ang pag-ibig ng Diyos. Bakit? Kahit man po mga tao ang pumatay o nagpako sa kanya sa krus na nakit, pero ang ginawa ng Panginoon, siya nagkatawang tao pa rin para pumunta sa lupa upang iligtas ang mga taong makasalanan. Ano po? Kaya yun, ang nais lang po ng Diyos ay matutunan natin ang kanyang pag-ibig, maramdaman natin, maranasan natin upang maipadama natin sa Diyos yung pag-ibig na yon at maipadama din natin sa ating kapwa. At ang pangalawa nga pong utos ay mahalin natin ang ating kapwa na gaya rin ng ating pagmamahal sa ating mga sarili. Alam niyo mga kaibigan, talagang ang Diyos po ay napakabuti. Ayaw po ng Diyos na magpatuloy po tayo doon sa
ugali o sa karakter ng isang tao na mahilig manakit sa kapwa. Ako man po ay galing dyan sa karakter na yan. Galing po ako dyan. Wag na wag akong titignan o makarinig ako ng hindi magandang salita, may tama ka. Ganyan po ang karakter ko nung araw. Pero ngayon hindi eh. Sige na, saktan nyo na ako. Bahala kayo. Ang Diyos na ang bahala sa inyo. Kasi nga, ang hirap diba kapag binugbog mo yung kapwa, masakit yun sa kanila. Kapag binugbog ka, masakit din sa'yo. Ibig sabihin, nararanasan mo at nararamdaman mo yung sakit. Bakit mo pa gagawin sa iyong kapwa? Di po ba? So, paano natin masasabi, I love you Lord, mahal kita Panginoon, kung hindi naman natin kayang mahalin ang ating kapwa. At kahit sino pa dyan, wala tayong itatangi. Maging sino ka man, ay wala po tayong itatangi. Wala po tayong pipiliin. Basta ang mga tao po na nais ng Diyos na mahalin natin, ay mahalin po natin na gaya din po ng ating sarili. Huwag po natin silang saktan dahil ang masakit sa atin ay masakit din sa kanila. At umiwas lang po tayo sa mga bagay na sa tingin natin ay sobrang mali na. At ipanalangin na lang po natin ang ating mga kapwa. Hindi po natin kailangang husgahan sila, laitin, libakin, dahil ang bawat isa po ay may kahinaan. At ang Panginoon po ay pumarito hindi para sa mga matuwid at para sa magagaling, kundi ang Diyos ay pumarito para po sa mga makasalanan at mga may sakit. Sino po ba tayo para humusga sa mga tao na sa tingin ng madla o tingin natin ay merong mga kahinaan o pagkukulang, di po ba? Ang Diyos lamang po ang may karapatang humusga, pero tayo bilang tao, wala po tayong karapatang humusga. Kung mahal natin ang Diyos, mahal din natin ang ating kapwa at wala po tayong gagawin, kundi ang ipadama sa kanila ang pag-ibig ng Diyos, pagkitaan ng tama at ipanalangin sila. Hindi po natin kailangang saktan sila, hindi po natin kailangang libakin sila. Ano man po ang pagkukulang, pagkakamali at kahinaan ng bawat isa, ang Diyos po yan ang nag-aayos. Hindi po natin kayang ayusin, hindi po natin kayang itama ang kamalian o ang pagkukulang o kahinaan ng isang tao. Kahit man po ang ating pamilya, asawa, mga anak, mga kapatid, magulang, hindi po natin sila kayang baguhin. Tanging ang Diyos lamang po ang may kapangyarihan na baguhin sila sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ako man po ay binago ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Hindi po dahil sa mga advice ng kung sino-sino pa man. Magbasa po tayo ng salita ng Diyos dahil dito po mangungusap ang Diyos. Ang salita ng Diyos ang magtuturo, magtutuwid at magpapaalala, magbabago ng ating puso, ng ating karakter, ng ating attitude, ng ating pamumuhay. Alam niyo mga kaibigan, sa totoo lang mahirap gawin ang bagay na to. Ngunit kung mahal natin ang Diyos at nais nating makaranas ang kaligtasan at buhay na walang hanggan, gawin po natin ito. Bakit? Kasi ito ang nais ng Diyos. Ito ang itinuturo ng Diyos. Ngayon kung hindi po natin gagawin, susuway po tayo sa Panginoon at ang pagsuway ay papasok na naman ang kasalanan sa buhay natin at ang kasalanan ay nagbubunga ng kamatayan. Masarap po, madaling sumunod sa salita ng Diyos. Kapag meron po tayong pag-ibig sa Diyos, meron po tayong banal na pagkatakot sa Diyos at pagkatakot sa kasalanan, talagang magagawa po natin ang bagay na ito. Kung ano ang nais ng Diyos, kung ano ang mensahe niya, madali lang po itong sundin. Dahil kung tayo po ay patay na sa ating mga sarili at ang Diyos na po ang naghahari sa buhay natin, wala na po tayong maramdaman na inis o tampo o kung ano pa man. Basta ang maganda lang sa buhay ng isang anak ng Diyos ay yung masaya lang. At bawat ginagawa natin, akman po ay patawa-tawa lang dito sa aking mga reels, ginagawa-gawa ko lang po yan. Dahil yan po nga sabi ko ay trabaho yan dito sa Facebook. Kikita tayo kasi kailangan din naman natin kumita. Pero ang aking isipan ay nakatune in sa Lord. Minsan kung over sinasabi ko, Lord, sorry gabayan mo ko na hindi po ako lumagpas doon sa boundary ng pagpapasaya. At salamat sa Panginoon kasi kung wala po tayong mga viewers, wala po tayong mga subscribers, wala po tayong mga followers, sino naman po ang makikinig ng salita ng Diyos, di po ba? So dapat ang ating isipan ay malawak. Huwag nating isipin, si really born again tapos nagre-reels. Alam niyo mga kaibigan, ang Diyos ay nakatingin lamang sa ating mga puso, hindi doon sa ginagawa natin. Siguro naman ay walang nahuhusgahan ng aking mga
reels dito po sa Facebook. Ano po, alam ng Diyos ang laman ng aking puso. Kaya, yun lang mga kaibigan, kapag kung mahal natin ang ating Diyos, mahal din natin ang ating kapwa at hindi po tayo gagawa ng ikakalungkot ng puso ng ating Diyos o ikagagalit ng puso ng ating Diyos at hindi po natin gagawin o hindi rin natin magagawa ang ikakapahamak ng ating kapwa o ikakapahiya ng ating kapwa o ikapanakit ng puso ng ating kapwa. So purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Salamat sa Diyos dahil ang Diyos po ay napakabuti. Ayan, nakita niyo po yan. Andito po ako sa aming probinsya. Andito po ako sa bahay ng aking pinsan. Dahil wala naman po akong kapatid dito sa aming isla, lahat po ay malalayo. Yung iba ay umuwi na sa kalangitan. Kaya andito po ako sa aking mga pinsan. Ang aking mga pinsan since po nung kami mga bata pa hanggang ngayon ay kami-kami pa rin. Kumbaga ang aking mga kapamilya sa mother side, sa Rizzo family, lahat po yan ay buo. At ang Arroyo family naman, kahit hindi po kami masyadong nagkikita o nagsasama, buo pa rin naman po ang samahan. Kaya salamat sa Diyos. Ngayong umaga, wala po akong ibang dalangin mga kaibigan, kundi pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos. Hindi lamang sa mga material na bagay, kundi higit sa lahat sa espiritual na pamumuhay na ang Diyos, ang ating Panginoon, walang iba kundi si Jesus Christ. Ang ating Diyos, ang ating Panginoon at ang ating tagapagligtas. At siya po ang ating hinihintay. Rapture is real, kaya lagi po tayong maghanda, magbantay mga kaibigan. Lumayo tayo, tumakbo tayo, papalayo sa tukso ng kasalanan at lalo tayo magpakalapit sa ating Panginoon. Hanggang dito na lang po ang aking pagbabahagi ng salita ng Diyos ngayong umaga. Pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos. Amen.